January 1, 2025. Bagong taon sana ang sasalubungin ng isang 8 taong gulang na batang lalaki sa bayan ng Asturias, Cebu. Habang ang karamihan ay nagpapaputok at nagsasaya, ang batang ito ay nasa labas lamang ng kanilang bahay, nanunood. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, isang paputok ang biglang sumabog malapit sa kanya. Hindi malinaw kung siya mismo ang humawak, pero ang lakas ng pagsabog ay tumama sa kanyang katawan. Agad siyang isinugod sa ospital. Ngunit dahil sa tindi ng pinsala, hindi na siya umabot pa ng ilang oras matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Isang batang hindi pa man nakakabuo ng mga pangarap ay naging bilang na lamang sa tala ng mga nasaktan tuwing bagong taon. Sa parehong petsa at nasabing lugar, ang isang 23 taong gulang na lalaki ay kasama ang kanyang mga kaibigan sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa ulat ng Cebu Daily News at Inquirer, gumamit ang nasabing lalaki ng isang tinatawag na bombshell. Isang uri ng paputok na ipinagbabawal dahil sa lakas nito. Sa isang iglap lang, sumabog ang nasabing paputok malapit sa kanyang muka. Matindi ang pinsalang tinamo niya sa ulo at leeg. Isinugod pa siya sa ospital, ngunit idiniklara ring patay makalipas ang ilang oras. Isang paalala lang sa atin na sa ilang segundo ng kasiyahan, maaaring nakataya ang buong buhay minsan. December 22, 2024. Hindi lamang kabataan ang nabibiktima ng paputok. Isang 78 anyos na lalaki sa Central Luzon ang nasugatan matapos tamaan ng Judas belt, isang paputok na karaniwang sinasabit na para bang isang sinturon. Ayon sa ulat ng GMA News, malubha ang tinamo niyang pinsala. Dinala siya sa ospital, ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay. Hindi lang sa tindi ng pinsala, kundi kaugnay din dito ang kanyang edad. Sa edad na halos 8 dekada, isang maling desisyon lamang ang nagwakas sa isang mahabang buhay. January 1, 2025. Hindi lahat ng biktima ng bagong taon ay paputok mismo ang dahilan. Sa Davao del Norte, isang 19 anyos na lalaki ang tinamaan hindi ng paputok, kundi isang ligaw na bala habang sa kasagsagan ng New Year's celebration. Ayon sa mga ulat, nagpaputok ng baril ang ilang individual kasabay ang selebrasyon. Ang aksidenteng tumama sa binata. Idineklara siyang patay pagdating sa ospital. Isang paalala ng walang ingat na pagdiriwang ay maaaring pumatay ng taong wala namang kinalaman. Holiday Season 2024 to 2025. Ayon sa Department of Health, mahigit 800 tao ang nasusugatan dahil sa paputok sa loob lamang ng holiday season. 3 dito ang kumpirmadong namatay. At karamihan ay kabataan at ordinaryong mamamayan. Ang pinakakaraniwang sanhi, kwitis, 5-star, poga, at mga iligal na paputok. Taon-taon, pare-parehong babala. Taon-taon din, pare-pareho ang trahedya. Para sa marami, ang bagong taon ay ingay, paputok, at pagsabog ng saya. Pero para sa ilang pamilya, ito ay naging petsa ng pagluluksa. Isang gabing hindi na muling magiging masaya.
Hindi kailangan may paputok para maging makabuluhan ang bagong taon. Hindi kailangan may pagsabog para maramdaman ang pag-asa. Ang totoong diwa ng bagong taon ay pasasalamat. Pasasalamat dahil umabot tayo. Dahil humihinga pa tayo. Dahil may pagkakataon tayong magbago. At dahil may bagong simula na ibinigay sa atin. Maligong bagong taon sa ating lahat. Naway gabayan tayong lahat ng ating Diyos na may kapal. At naway wala na namang masabugan